ba na ang mga braille ang unang nag-aral ng ating wika? Ang kanilang pag-aaral ay maituturing na napakahalaga bilang panimulang pag-aaral ng katutubong wika. Ang Tagalog, ang wikang Tagalog na sandigan ng wikang pambansa ay masasabi natin bahagi ng kasaysayan ng mga pag-aaral ng mga braille at nakapag-aral na Pilipino. Alam niyo ba na may anim na nakatungkol na pag-aaral sa gramatika? Ang una na pag-aaral ay ang arte ng regla de la lingua Tagalog noong 1610 ni Padre Francisco Balangkas de San Jose na ininimbang ni Tomas Quintin na binansagang ama ng palimbagang Pilipino. At ang pangalawa naman ay ang arte de la lingua Tagalog noong 1703 ni Padre Gaspar de San Agustin, at ang pangatlong pag-aaral ay ang pag-aaral ni Padre San Juan Plasencia noong 1852 na sumulat ng isang gramatika sa Tagalog, isang diksyonaryo sa Tagalog, at isang katisismo sa Tagalog na pinagtibay ng Ecclesiastical Junta. At ang pang-apat ay ang Nueva Gramatica Tagalog noong 1872 ni Padre Juan Urica, at ang panglima ay ang Ensayo de Gramatica Hispano-Tagala noong 1878 ni Padre Turica Migala, at ang pang-anim ay ang Arte e Vocabulario de la Lingua Tagala noong 1951 ni Padre Juan de Cricones, na pinaniniwalaan na ang kauna-unahang pananaliksik na isinasagawa ng mga praile ukol sa wikang Tagalog. At yun lamang po ang pag-aaral ng naukol sa gramatika. May anim din pag-aaral na naukol sa talasalitaan. Ang una ay ang Valimicum o Manual de la Conservación Familiar Español Tagalog, siglo XI, Curioso Vocabulario de Modismo Meneninos ni T.M. Avila. At ang pangalawa ay ang Vocabulario de la Lingua Tagala ng 13 ni Paring San Buenaventura na pinaniniwalaan na talasalitaan sa Tagalog. At ang pangatlo ay ang Diccionario de Terminos Comunes Tagalog-Castellano ng 16 ni Paring San Juan Coria. At ang pang-apat ay ang Vocabulario de la Lingua Tagala ng 1754 ni Paring Juan de Luceda at ni Paring Pedro de San Vicar. At ang panglima ay ang Diccionario Hispano-Tagalog ng 1889 ni Pedro Cirano Lactao. At ang pang-anim o ang panghuli ay ang Nueva Diccionario Manual Espanyol-Tagala ni Rosario Serrano. May mga ibang pag-aaral ang mga praile at mga Pilipino. Ang una ay ang Memorial de la Veda Cristiana en Lengua Tagala ng 1605 ni Padre Balangkas de San Jose. At ang pangalawa naman ay ang Compendio de la Arte de la Lengua Tagala noong 1745 ni Gaspar de San Agustin. At ang pangatlo ay ang Arte de la Lengua Tagala Emmanuel Tagalog noong 1745 ni Sebastian de Titanes. At ang pang-apat ay ang Sobre la Nueva Ortografía de la Lingua Tagala noong 1889 ni Dr. Jose Rizal na pinagkakahati-hati ng kapuluan sa apat na orden. 1959 ang utos ni Haring Felipe Bisican na itinuturing na pinagdadalhan kung bakit pinagkakadahilanan kung bakit napabilis ang pag-aaral sa mga wikang katutubo. Sa panahon naman ng mga Amerikano, gaya ng mga Kastila, minabuti ng mga Amerikano pag-aralan ang wika kaysa matuto ang mga katutubo sa kanilang wika. Ang ilan sa mga isinagawang pag-aaral ng mga Amerikano ay ang sumusunod. Ang una ay
ay ang Handbook and Grammar in Tagalog ng 1905 ni Macaulay at ang pangalawa ay ang Grammar of Ilocano noong 1919 ni Henry Swift at ang pangatlo ay ang Primer and Vocabulary of Maguindanao noong 1903 ni R.S. Porter. May mga ilang pagsasaling wika ang isinagawa noon tulad ng pagsasali ni C.C. Smith noong 1906 sa Ingles na isang aklat gramatika ng wikang Maguindanao na isinusulat sa Kastila ni J. John Marty at ang pangalawa ay ang pagsasali ni O.T. Mazon sa English ng isang pananaliksik na isinulat ni F. Blumentritt sa wikang Aleman noong 1889 tungkol sa mga tribo sa kapuluan at ang kanilang mga wikang sinasalita. Kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa. Ang dokumentaryo ay tumatalakay sa wikang pambansa, ang kahalagahan ng wikang Filipino sa ating kultura, pagkakilanlan, kasaysayan at pambansang pagkakaisa, ang mga opinyon na kinuha sa dokumentaryo at nagmula sa mga guro at estudyante ng Universidad ng Pilipinas. Ang ating wikang pambansa na wikang Filipino ay sumasalamin sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ay nagpapakita ng ating pagkakilanlan bilang isang Pilipino. Batay sa dokumentaryo, ipinapahayag dito na ang wikang Ingles ay tinitignan bilang isang wikang nakatataas sa lipunan at nagsisilbing lingua franca ng buong mundo. Ipinapahayag din dito na ang pag-alis ng asignaturang Filipino sa ibang institusyon tulad ng Ateneo de Manila University kung saan nagdudulot ito ng mababaw na kaalaman tungkol sa wikang Filipino. At walang mali sa paggamit ng wikang Ingles bilang daan sa pakikipagkomunikasyon. Hindi rin dapat na isasantabi o kinakalimutan ang ating sariling wika. Isinaatin dito, kung gusto nating magkaroon ng pagkakaisa, isang importanteng sangkap upang mahangad ang pambansang pagkakilanlan at pagkakaisa. Ang isang makapangyarihang instrumento ay ang pagkakaroon ng isang wika. Ang wika bilang isang instrumento sa pakikipagkomunikasyon ay may ilan na ginagamit ito para makapagpanipula. Tulad na lang ng wikang Ingles, dahil hindi lahat ng wikang magsalita sa wikang Ingles at gagamitin ito hindi dahil gusto makipagkomunikasyon, kundi nais lamang ipabatid na kaya nito magsalita ng wikang Ingles. Ang layunin lamang nito ay ipabatid na mas nakatataas siya sa lipunan, na hindi natin ilagay ang ating mga isipan na ang wikang Ingles ay basihan ng level ng pamumuhay. Batay kay Agustin Arsenas, professor na economics sa Universidad ng Pilipinas, ang wika ay isang importanteng instrumento para sa mga guro dahil ito ang magsisilbing paraan kung paano makakapagturo sa mga estudyante. Higit na mas nauunawaan ang isang paksa o usapin kung gumagamit ng wikang Tagalog at ito ang mas mabisang paraan upang mas makuha ang atensyon ng isang estudyante. Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming lengguwahe. Isinaad dito na hindi lamang nakabase sa pagpapaunlad ng wikang Filipino, particular sa wikang Tagalog, kundi ang layunin ay ibase ito sa lahat ng wikang Filipino. Hindi kinakailangan na maging puresta tayo kung kaya naman maghatid ng mga impormasyon na kayang maiintindihan ng lahat. Ang wikang Filipino ang ating pagkakilanlan at dapat nating ipagmalaki ang wikang ating kinagisnan. Magkaroon man ng ibang wika upang makapagpahayag, hindi dapat natin malimutan o kaligtaan ang orihinal ng wikang ating. Dapat mas lalo na
natin itong pagyamanin, lalo na at nandito na tayo sa makabagong henerasyon, kung saan ginagamit sa pamumuhay, ang wika ay may malaking bahagi ng ating pagkakilanlan bilang isang Pilipino. Pinaka-importante sa lahat na dapat nating tandaan, huwag natin ibase sa antas ng ating pamumuhay ang pagiging mahusay sa ibang lingwahe o wika. Hindi ito dapat sumasalamin na ikaw ay nakatataas sa iba. Kung hindi mo naman kaya maghayag ng isang konteksto na maintindihan ng nakararami. Sariling wika ay dapat pagyabungin, hindi dapat kaligtaan, ay mas lalong hindi dapat tanggalin sa atin bilang isang Pilipino. Kasaysayan ng wikang pambansa. Mahalagang maintindihan ang kasaysayan ng wikang pambansa kung paano ito nagsimula bilang Tagalog, kung saan umalba ang mga Bisaya, naging Pilipino at ngayon ay naging Filipino na. Isang archipelago ng Pilipinas kung kaya nagkaroon ito ng maraming katutubong wika. Ang maganda sa penomenang ito ay nagkaroon din ng kani-kaniyang literatura ang bawat etnolinguistikong grupo. Dahil dito, maraming mulat ng mga kritiko katulad ni Isagani R. Cruz ang nagsasabing isa sa pinakamayamang literatura sa mundo ay ang kultura ng Pilipinas. Noon pa mang sinulat ang 1935 Constitution, nabanggit na ng pagkakaroon ng wikang pambansa. Nakasaad sa Artikulo 15, Seksyon 2 at 3 na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isang umiiral na katutubong wika. Noong 1936, itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang surian ng wikang pambansa upang mamuno sa pag-aaral at pagpili ng wikang pambansa. Tungkulin ng surian ng magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na maging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Sa aking pananaliksik, si Jaime de Vera ay naging tagapangulo ng komite na nagsagawa ng pag-aaral at nagpiling nito ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ipinalabas naman ni Pangulong Quezon noong 1937 ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aantas ng Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbuo ng wikang pambansa. At dahil sa pagsusumikap ni Pangulong Quezon na magkaroon tayo ng wikang pagkakilanlan, kaya hinirang natin siya na ama ng wikang pambansa. Noong 1940 din, ipinalabas ni Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 203 na nagpapahintulot sa paglimbag ng talatinigang Tagalog-Ingles at Balarila sa pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa natin na Pilipinas. Noong 1959 naman, nagpalabas sa Kagawaran ng Edukasyon ang kalihim na si Jose Romero ng kautusan bilang 7 na nagsasaad ng Pilipino ang opisyal na tawag ng wikang pambansa. Sinabi din ng 1973 Constitution noong kapanahunan ng diktador na si Pangulong Ferdinand Marcos, nakasaad sa Artikulo 14, Seksyon 3 na ang batasang pambansa ay magsasagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino. Hanggat hindi binago ang batas, ang Ingles at Pilipino ang mananatiling wikang opisyal ng Pilipinas. Noong panahon naman ng revolusyonaryong gobyerno sa ilalim ng Pangulong Corazon C. Aquino, muling binago ang konstitusyon noong 1987 kung saan nakasaad sa Artikulo 14, Seksyon 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang, nililinang ito ng dapat payubungin at pagyamanin pa ang saligang ito na umiiral na ang wikang Pilipino ang gagamitin sa Pilipinas at ang iba pang mga wika. Ang wika natin ay uniko o unique, ngunit ito rin ay dinamiko o dynamic sapagkat ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Masasabi ko na umunlad ang ating wikang Filipino ngayon lalo na
dahil sa bagong kurikulum na K-12 program sapagkat kahit ng wikang Ingles ay madalas ginagamit ng mga guro, mayroon pa ring subject na Filipino na nadagdagan pa ito ng mother tongue based. Tayo ay Pilipino, kaya dapat proud tayo sa ating wika at huwag ikahiya. Magkaisa tayo at lalo natin itong paunladin sa kahit maliit man na paraan. Salamat! Ito ang wikang katutubo na gamit ng Cebuano at Tagalog. Unang katutubong salita, pag-usap. Ang usap na ang ibig sabihin ay pagnguyan ng pagkain sa Cebuano. Pangalawang katutubong salita, pag-ubo, na ang salitang pag plus ubo, na ang ubo ay nangangahulugang lasing sa Cebuano. Ang pangatlo naman ay pag-hilo, na ang pag plus hilo, na ang hilo ay nangangahulugang tahimik sa Cebuano. Pang-apat, pag-ulat, na pag plus ulat, na ang ulat ay nangangahulugang sugat sa balat na nanatiling nagmamarka sa Cebuano. Pang-lima, kaagaw, na ka plus agaw, na ang agaw ay nangangahulugang pinsan sa Cebuano. Ngayon, dadako na tayo sa ika-6 na halimbawa ng wikang katutubo. Kumo. Kumo plus di. So, ang kumo ito ay nangangahulugang kamaon ng isang tao. Ito, naglibang. So, nag plus libang. So, ang libang, ang ibig sabihin ay tumatay. Ikawalo, kailangan. So, ka plus ipas plus langan. So, ang langan ay nangangahulugang mabagal. Ikasya, mabagal. So, ma plus bagal. So, ang bagal ito ay nangangahulugang matigas na lupa. Ikasampu, pagdulog. Pag plus dulog. So, ang dulog ito ay nangangahulugang pagtabi sa pagtulog.